sambahin maliban kay Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ang pagsasaksi ng mga totohanan na si Propeta Muhammad ay alipin ng Allah at kanyang huling sugo sa mga propeta at kanyang sugo. So yan yung unang haligi ng ating religion Islam, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. So paano mo masasabi na ikaw ay nagsaksi? Nagsasabi ka ng La ilaha illallah. No? La ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ikaw ay nagbibigkas ng kalima shahadatain, ngunit hindi mo naman isinasagawa yung tinatawag na La ilaha illallah, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Ang awamir, lahat ng mga ipinatutos ni Allah ay kinakailangan sa gawa mo para masabi na ikaw ay talagang sumasaksi na walang dapat na sambahin maliban kay Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Nagsasabi ka na ikaw ay sumasaksi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero hindi mo naman isinasagawa yung kanyang sunnah, yung kanyang pamamaraan. May mga tao na sila ay gumagawa ng ibadah pagsamba kay Allah, pero mali-mali naman yung katuruan na yun. Wala sa sunnah, wala sa katuruan ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagdating sa ibadah, ay kinakailangan ay doon natin kukunin sa Quran at sa sunnah, sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa pagkaintindi, pagkaintindi ng mga sahaba at yung mga salafus salih. So doon natin kukunin, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Huwag kayong gumawa ng ibadah na ito ay wala sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi kapag ikaw ay gumawa ng ibadah na wala sa sunnah, ay ikaw ay makakagawa ng bid'ah. Ibig sabihin ay ikaw ay makakagawa ng gawain na wala sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na lahat ng bid'ah ito ay magiging banal, magiging kaligawan, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Pangalawa, yan tapit natin ay yung ikaw salah, yung pagtatayo ng salah. Yung pangalawang haligi ng Islam. Pangatlo ay yung ita'ul zakat, yung pagbibigay ng zakat. No? Kung mayroon tayong mga kayamanan, ay kapag ito ay umabot ng nisab, ay huwag na huwag natin kainin yung mga zakat natin. No? Kasi kung sa panahon natin ngayon, ay sabi ng mga ulama, kung ang mga kamusliman dito sa mundo, ay sila ay magbibigay ng zakat, tatanggalan nila ng zakat yung kanilang kayamanan, ay walang maghihirap ng Muslim dito sa mundo. Ang problema kasi, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam, ay yung mga taong may kaya, ay kinakain nila yung kanilang mga zakat. Hindi nila binibigay doon sa mga dapat bigyan. Kaya bilang isang Muslim, ay kapag yung kayamanan natin ay umabot ng nisab, ay kinakailangan kung ay tanggalan natin ng zakat yung kayamanan natin. So, pangapat, ay yung saum Ramadan, yung pagkain sa buwan ng Ramadan. No? So, panglima ay yung Hajj. Pag-hajj sa Baitullah al-Haram. Kaya pagkatapos ng Ramadan ay yung mga Muslim, sa akin, hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay mga pag-hajj lahat. No, yung may mga Musliman, kung meron kang kaya mo naman yung gastos, papunta doon sa Baitullah al-Haram, ay wajib sa iyo na ikaw ay mag-hajj. Hindi pwede na hindi ka mag-hajj, mga kapatid, sa pananampalataya sa Islam. Dahil kapag kaya mo yung gastos papunta doon, ay pagdating sa kabilang buhay, ipaparusa sa iyo yan.